Hi guys! Welcome back sa isa na namang viral at trending video. Pag-uusapan natin ngayon ang mga pinakamayamang tao sa bansa kung saan ang ilan sa mga ito ay self-made billionaire o nagsimula lamang sa wala at nagsumikap sa buhay para makamit nila ang tagumpay. Sana'y kapulutan nyo ng inspirasyon ang ilan sa mga ito. Kaya naman, narito ang 10 pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong 2020. Bago natin simulan, kung gusto mong maging updated sa mga viral at trending video na kapupulutan mo ng kaalaman, ay pakipindot mo na ang subscribe button at i-click ang maliit na kampana para maging updated ka sa mga latest content natin. Simulan na natin guys. Number 10. Andrew Tan. Si Andrew Tan ay isang kilalang business tycoon na may mga negosyo sa real estate, fast food at alak. Ayon sa Forbes, siya ay may estimated net worth na $2.55 billion o humigit kumulang 128 billion pesos. Si Andrew Tan ay isang Filipino-Chinese billionaire na pinanganak sa China na kalaunan ay nag-aral at tumira sa Maynila na nakapagtapos ng accounting sa University of the East. Si Andrew ang nagmamay-ari ng ilan sa mga kilalang kumpanya sa bansa. Isa na dito ang Emperador Distillers Incorporated na kilala sa paggawa ng alak gaya ng world's top-selling brandy na Emperador Brandy. Isa pang sikat na kumpanyang pagmamay-ari ni Andrew ay ang Golden Acres Development Corporation na nag-ooperate sa McDonald's franchise dito sa bansa. Ang McDonald's ang isa sa pinakasikat na fast food chain sa buong mundo at ang second largest fast food chain in the world. Sa kanya din ang Mega World Corporation na isang real estate corporation na gumagawa ng mga sikat na gusali gaya ng mga hotels, malls, condominium at iba pa. Number 9. T-siblings. Ang magkakapatid na Arthur, Alfred, Alessandra at Anjanette na may estimated net worth na $2.6 billion o humigit kumulang 130 billion pesos. Sila ay mga anak ng yumaong banking tycoon na si George T. na founder ng Metropolitan Bank and Trust Company, ang pangalawang pinakamalaking bangko sa bansa na naitatag noong 1963. Siya din ang nagtatag ng GT Capital, ang pinakamalaking conglomerates dito sa bansa. Kapag sinabing conglomerates, ito ay multi-industry company o grupo ng magkakaibang kumpanya na may interest sa banking gaya ng Metrobank, auto industry gaya ng Toyota Philippines, property development gaya ng Federal Land, power generation at insurance. Ang yaman ng mga T-siblings ay dahil namanan nila ang kumpanyang iniwan ng kanilang ama. Number 8. Ramon Ang. Si Ramon Ang ang pangwalong pinakamayaman sa bansa na may estimated net worth na $2.8 billion o humigit kumulang 140 billion pesos. Si Ang ay isang self-made billionaire o nagsimula lang din sa baba. Ang kwento ng pagyaman ni Ang ay nagsimula lamang bilang taga-ayos at taga-benta ng mga Japanese car and truck engines sa bansa. Kalaunan ay nakipag-partner siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Eduardo Coangco para pasukin naman ang aluminum wheels business. Sa kasalukuyan, si Ang ang president at vice chairman ng pinakamatandang conglomerate sa bansa na San Miguel na may interes sa alak, pagkain gaya ng Pure Foods, banking gaya ng Bank of Commerce, fuel and oil gaya ng Petron, at infrastructure. Ang San Miguel ang kasalukuyang nangunguna sa food and beverage, pero malaking porsyento ng kita nito ay galing sa power and infrastructure business. Siyang din ang isa sa mga major shareholder ng Eagle Cement, at para lalong mapalakas ang kanyang cement and infrastructure business, ay binili nito ang 85.7% share ng Holcim Philippines. Number 7. Tony Tan Cakchong. Ang pangpito naman sa ating listahan na pinakamayaman sa bansa ay si Tony Tan Cakchong na may estimated net worth na $3 billion o humigit kumulang 150 billion pesos. Si Tony ay isa ding magandang halimbawa na kapag marunong kang magsumikap sa buhay ay makakamit mo ang tagumpay. Si Tony ay galing sa isang mahirap na pamilya na nagsimula lamang sa isang small ice cream parlor noong 1975 hanggang sa maitayo niya ang unang branch ng isa sa pinakasikat na fast food chain ngayon sa bansa, ang Jollibee, noong 1978. Sa ngayon, ang Jollibee ang isa sa world's fastest growing Asian restaurant chains na ngayon ay may mga branches na din sa abroad, gaya ng 37 stores nito sa Amerika.
Bukod sa Jollibee, si Tony din ang may-ari ng mga ibang sikat na fast food chain sa bansa gaya ng Chowking, Greenwich, Mang Inasal at Red Ribbon na ngayon ay meron na siyang humigit kumulang na 1,500 stores all over the world. Bukod sa mga fast food ay pinasok na din niya ang real estate company na maging shareholder ito ng fast-growing Double Dragon Properties. Number 6. Lucio Tan. Si Lucio Tan ay isang Filipino-Chinese business tycoon at educator na may interes sa banking, liquor, airline, tobacco, real estate at education. Ang estimated net worth ni Lucio Tan ay $3.6 billion o humigit kumulang 180 billion pesos. Si Lucio Tan ay galing din sa hirap kung saan naging janitor ito sa Far Eastern University para lamang makapag-aral siya ng college. Taong 1982 naman nang maitayo ni Tan ang Asia Brewery na ngayon ay subsidiary na ng LT Group at ang dating tanging kakompetensya ng San Miguel sa merkado. Sa kanya din ang 67% share ng PNB o Philippine National Bank na isa din sa kilalang bangko sa bansa. Si Tan din ang major shareholder ng Philippine Airlines na isa sa pinakakilalang airline sa bansa at pag-aari din niya ang major share ng Fortune Tobacco Corporation. Number 5. Jaime Sobel de Ayala. Si Jaime Sobel de Ayala o mas kilala bilang Jaime Sobel ay isang Filipino business tycoon at art photographer. Siya ang panglimang pinakamayaman sa bansa na may estimated net worth na $3.7 billion o humigit kumulang 185 billion pesos. Si Jaime ay naging chairman ng Ayala Group hanggang nagretiro ito noong 2006 at ang panganay na anak niyang lalaki na si Jaime II ang pumalit sa kanya. Ang Ayala Corporation ang pinakamatanda at pinakamalaking conglomerate sa bansa na may interes sa retail gaya ng Ayala Malls, real estate gaya ng Ayala Land, banking gaya ng BPI Family Bank, telecommunication gaya ng Globe Telecom, at water infrastructure gaya ng Manila Water Company. Number 4. Enrique Razon Jr. Si Enrique Razon Jr. naman ang pang-apat na pinakamayaman sa bansa na may estimated net worth na $5.1 billion o humigit kumulang 2.55 billion pesos. Si Razon ang chairman at president ng ICTSI o International Container Terminal Services, ang pinakamalaki at nangungunang terminal port operator sa bansa. Meron din itong mga subsidiaries o other branches sa Eastern Europe, Africa at sa Amerikas. Ang lolo ni Razon ang unang nagtayo ng port sa Manila noong 1916 at nirebuild naman ito ng tatay ni Razon pagkatapos ng giyera ng World War II. Ang kasalukuyang Razon naman ang lalong nagpalakas dito at ginawa itong global giant sa larangan ng port business. Si Razon din ang chairman ng Bloomberry Resorts Company na may gawa ng sikat na Soler Resort and Casino sa bansa. Number 3. John Gokong Wei Jr. Nakuha naman ng Filipino-Chinese businessman at isang pilantropo na si John Gokong Wei Jr. ang third spot sa ating listahan dahil may estimated net worth ito na $5.3 billion o humigit kumulang 265 billion pesos. Tinawag siyang pilantropo dahil kilala si John Gokong Wei Jr. na isang mapagbigay at mapagkawang-gawang tao. Ngunit sa kasamaang palad, si John Gokong Wei Jr. ay pumanaw na noong November ng 2019 sa edad na 93 years old. Kaya naman ang kapatid nito na si James Go ang naging chairman ng JG Summit. At ang tanging anak na lalaki naman ni Gokong Wei na si Lance ang naging Chief Executive Officer. Ang JG Summit ang isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa na may interes sa air transportation gaya ng Cebu Pacific, banking gaya ng Robinsons Bank, food manufacturing gaya ng Universal Robina na may gawa ng mga paborito nating mga snacks, power generation gaya ng Meralco, real estate gaya ng Robinsons Mall, at telecommunication gaya ng 8% share nito sa PLDT. Number 2. Manuel Villar. Si Manuel Manny Villar ay isang bilyonaryong Pilipino na may estimated net worth na $6.6 billion o humigit kumulang 330 billion pesos. Kaya naman nakuha niya ang second spot. Si Villar ay isa ding self-made billionaire na galing din sa hirap na naging bilyonaryo. Nagsimulang yumaman si Villar dahil sa kanyang real estate business na nagsimula noong 1975 kung saan nagsimula lamang siya sa puhunan na 10,000 pesos lamang. At ngayon nga ay siya na ang chairman
chairman ng Vistaland and Lifescapes Incorporated, ang pinakamalaking home builder sa bansa. Siya din ang chairman ng Star Malls na isa ding pinakamalaking mall operator sa bansa. Binili din niya ang Bria Homes noong 2017 na developer ng mga mass housing projects at condo dito sa bansa. Nakalaunan ay naging Golden Bria. Number 1. Si siblings. Ang number 1 sa ating listahan ay walang iba kung hindi ang 6 na magkakapatid na si Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert at Harley na may estimated net worth na $17.2 billion o humigit kumulang 860 billion pesos, kung saan namana nila ang yaman ng yumao nilang ama na si Henry C. Sr. Si Henry C. Sr. ay isang Filipino-Chinese billionaire at isa ding pilantropo na kilalang matulungin at mapagkawang gawa. Si Henry ang nagtatag ng pinakamalaki at pinakasikat na mall sa bansa, ang SM Malls. Bago yumaman si Henry C, ay nagsimula lamang ito sa pagtitinda ng mga overrun shoes noong 1958 na mayroon lamang isang tindahan sa Maynila na tinawag niyang Shoe Mart, na ngayon nga ay mayroon ng 74 branches sa bansa at tinatawag ng SM Malls. Sa kanila din ang pinakamalaking bangko sa bansa, ang Bangko de Oro. Sa kasalukuyan, ang SM ang isa sa pinakamalaking conglomerates sa Southeast Asia na may interest sa department stores, supermarkets, banks at real estate. Bago natin tapusin kapatid, shoutout nga pala sa mga avid supporter natin. Shoutout kay 8GB Pep Talk, maraming salamat sa suporta. At shoutout din kay Akira Place, maraming salamat. Kung gusto nyo magpa-shoutout ay comment nyo lang sa baba guys, baka kayo ang mapili sa shoutout natin. Sana'y kapulutan natin ng inspirasyon ang ilan sa mga bilyonaryo nating nagsimula lamang sa hirap at nagsumikap sa buhay, kaya naman nakamit nila ang tagumpay. Kung kaya nila ay kaya din natin mga kapatid. Kung gusto mo maging updated sa mga viral and trending video na kapupulutan mo ng aral, ay click mo na ang subscribe button at pagpindot ang maliit na kampana. Maraming salamat. Hanggang sa muli.